Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ng Panginoon sa umagang ito, isang pinagpalang umaga. Ang bati ko po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng sumusubaybay at matapat na kasama sa mga pananalangin at pagbubulay ng salita ng Diyos tuwing umaga. Bago po tayo magbulay ng kanyang mga salita, tayo po sa gitna yumuko at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay at kalakasan, sa magandang pangangatawan at pakiramdam na ibinigay mo po sa amin lahat. Salamat po, pinupuri ka namin, binabati ka namin ng magandang umaga. Ating Diyos, magandang umaga, Holy Spirit. Sa oras na ito, aming pinagkakatiwala sa iyo ang aming pagbubulay ng salita mo, pagsalita mo kami, at gamitin mo ang salita mo para kami ay tumatag, pagpalain at maging pagpapala. Salamat po, tutunan ng dalangin sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang pamagat ng ating gulay ay pananatili kay Kristo. John chapter 15, verse 7 yon. Pero babasahin po natin ngayon yung buong passage ng John 15, verse 1 to 8. John 15 verse 1, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagat sa pagkakataon ng ako. 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inihahagi sa apoy at nasusunog. 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga anak. Focus lang po tayo sa verse 7. Ang sabi dito, ang pamagat natin, pananatili kay Kristo. Maliwanag dito sa John 15, verse 1 to 8, na sinabi ng Panginoon na siya ang tunay na puno. Ibig sabihin may mga fake na puno. Pero yung puno dito sinasabi ay puno ng ubas. At ang bawat isa raw sa atin na nananalig sa Kanya ay dapat manatili sa Kanya na tunay na puno. Tayo ay kanyang mga sanga. At sabi rito, yung tagapag-alaga, yun ang pansinin natin ay yung Ama. Si Jesus yung puno ng ubas, tayong mga sanga. Pero ang kakaiba, hindi si Jesus ang nagdi-decide. Hindi ang Panginoong sa Kristo ang nagdi-decide kung sino ang tatanggalin. Ang Ama. At hindi rin siya ang nagpo-prone, naglilinis ang mga sanga, kundi yung Ama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi rito sa verse 2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Pagka tinignan nyo yung verse 2 at verse 8, pero pinag-compare nyo, nabibigyan natin ng karangalan ng Ama.
kung tayo ay namumunga ng sagana. At ito ay at prueba ito na tayo may mga alagad ni Jesus Christ. Pero dahil sa focus natin ay verse 7 lang, ito po yung ating titingnan. Ang lihim ng panalangin ay tinutugon ay ang pananatili kay Kristo. Habang tayo ay namumuhay ng malapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagbubulay at pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo namang umaayon ng ating mga panalangin. At sa katangian at mga salita ni Kristo. Sa gayon, higit pang magiging mabisa ang ating panalangin. Lahat po tayo nagdi-desire o nagnanais na pag nanalangin may katugunan. Pero ang katugunan ay wala sa atin, kundi base doon sa salita ng Diyos na nananatili. Ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos hindi nananatili sa atin, ay walang katugunan ng mga panalangin. At hindi tayo nananatili din, vice versa, sa salita ng Diyos, ay walang katugunan. Huwag tayong umasa sa mapagpala at matagumpay na mga pananalangin. Meron po tayong mababasa dito ng mga nakasuportang mga talata. Ipababasa natin yung 1 Kabanata 14, talatang 13. Anumang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang luwalhatihin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Yan, nakita natin, di ba? Kamukha siya ng verse 7. Kahit daw anong hilingin natin sa Ama, at ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi humihingi ng hindi kalooban ng Diyos. Kaya dito makikita natin, wala nang duda yung sabi ng Panginoon, mga disipulo niya kasi ang kausap. Kapag ano man daw ang hilingin natin sa Ama sa kanyang pangalan ay gagawin niya. Ibig sabihin, ang command responsibility niya. Ibig sabihin, ang command responsibility ay nasa Panginoong Hesukristo. Pero dapat hihingi tayo sa pangalan niya upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Naluluwalhati natin ng Diyos Ama kung ang ating paghingi ay sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng kung ano man. At tayo naman bilang mga mananampalataya, talaga naman naniniwala ko 100% lahat tayo tumatawag sa pangalan ni Jesus. Kasi wala talagang ibang pangalan na dapat pagdaanan ng prayer. Pero dapat kahit ano na hinihingi in the name of Jesus. Meron pa. Sa John 15, verse 4. John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yung pagbubunga, ang buhay na mabunga ay buhay na pinagpala at tinugon ng Diyos sa mga dalangin. Amen? Yun nasa verse 8 yun. Yung concluding verse dito ay sa context ng passage ay nasa verse 8. Pero tinukuran siya uli ng verse 4. Manatili kayo, it is a command. Di ba hindi siya nakikiusap eh. Sana naman, paki naman mga disipulo, manatili kayo sa akin. Siya, ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Ang siguro ay inutos niya sa mga alagad na manatili sa Panginoon. Ang Panginoon na may pangalan, Hesukristo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Yung abiding, mahalaga yun. At hindi tayo sanga na walang isip. Ikinumper lang tayo, ito'y patalinghaga tayong inihalin pulad sa mga sanga. Pero tayong mga sanga ni Jesus Christ ay nagde-decide. We are all human being. Lahat tayo binigyan niya ng tinatawag na kakayanang mag-decide. Yan ang ayon sa sinabi niya sa Genesis, likhain ng tao. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Ang Diyos ay malayang nagdidesisyon. Tayong lahat mga kapatid, walang nagdo-dominate sa atin lalo pag nagpe-pray tayo kay Lord. Walang nagsasabing, ipag-pray mo yan, ipag-iita mo yan. Nagbibigay ko ng mga panalangin pusa galing sa puso mo. Pero dapat sinisiguro nating nananatili tayo sa kanyang salita. Dapat sinisiguro nating nakakabit tayo sa kanya. Sa last sentence ng verse 4 ng John 15, gayon din naman, binigyan ng word of conclusion. Sa English, therefore yan. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin.
Sabihin na natin, general term ito. Yung pagiging fruitful ng buhay ay pagiging fruitful din dapat. Kung yung buhay niyan ay pastor ang pinag-uusapan, fruitful din yung ministry. Fruitful din yung kanyang buhay. Pagdating sa spiritual na bunga, yung bunga ng banal na espiritu dapat nagpo-flow yan. Galatians chapter 5 verse 22. Alam yan ng mga pastor. Alam yan ng mga Kristiyanong totoo. Ang bunga ng banal na espiritu, dapat yan ay nananatili sa atin at masagana. Palatandaan niya na nakakabit tayo sa Panginoon. Di ba ang unang bunga ay pag-ibig? Ito ang bunga ng banal na espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kayunan, kapakumbabaan. Siyam yan. 9 phases of fruit of the Holy Spirit. Pero dapat, bago tayo mag-angkin ng maraming bunga ng ating buhay, answers prayer, dapat ang buhay natin ay talagang nakapamunga kung ano ang dapat na makita mula sa banal na espiritu. Meron pa tayong babasahin sa aklat ng awit 66 verse 18 hanggang 19. Ituloy na natin yung verse 19. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay na dininig ako ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Amen. May sinabi dyan si David. Alam naman natin, di na natin isa-isahin ano yung mga kasalanan na yun na sinasabi ni David. Pero yung verse 19, muna unahin natin. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Kasi sa verse 18, hindi siya nagtuloy sa kasalanan. Alam niyo ba kasalanan ay hindi manatili sa Panginoon? Amen. Hindi yan. Sabi natin, kasi ikaw may ganito ka. Hindi ka nagtatay, sinungaling ka, may Diyos-Diyosan kayo, ganyan-ganyan. Ikaw ay gumagawa ng laman, pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, pakikiapit, pangkukulam, etc. Pero kung hindi tayo nananatili, kasalanan yan. Hindi tayo nananatili sa Panginoon, yung salita niya wala sa atin. Ang palatandaan na tayo nananatili, ang salita ng Diyos na nananatili sa atin. Ano yun? Sinasabuhay natin yun. Kaya hindi tayo magtutuloy sa kasalanan. Kaya ditingin ng Diyos ang ating panalangin, sabi ng awit 66. Ito yung ating concluding verse ngayong gabi ito na nakasupport sa John 15 verse 7. Awit 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Patula Ngunit, tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Individual yan. Mahalaga yan, mga kapatid. Bago tayo magsabing, amen, tinugon kami, dapat sigurado ka na tinugon ka ng Diyos o naging bahagi ka ng katugunan sa corporate prayer. Pero alam niyo ba ang pinakamaganda, yung individual prayer natin ay sinasagot ng Diyos. Titibay ka sa paglilingkod. Titibay ka sa pananalig sa Diyos. Kung ikaw mismo ay may mga hinaing, hindi ka nagpa-pray over sa iba, ikaw mismo lumapit, ikaw mismo tinugon. Ang ibig sabihin lang nun, John 15 verse 7, nananatili ka sa Diyos at ang salita niya ay nasa iyo. Kaya anumang hingin mo, ibinibigay niya. Ang ibig sabihin lang nun, awit 66 verse 18, hindi ka nagpapatuloy sa iyong kasalanan. 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. At sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Gusto ng Panginoon na ma-dismantle, ma-root cut yung gawa ng demonyo. Hindi ma-prunta. Hindi sabi nga ay sa articulation ng mga nagugupit ng halaman, kapag ginupitan mo lang yan, gaganda pa yung talbos niyan. Dapat putulin yung ugat. Wasakin yung gawa ng dyablo. Huwag tayong manatili. Kaya nga may sinabi si David, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako didinggin nitong Panginoon. Pero sa verse 19, ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Awit 66, verse 18, verse 19, yung ating panghuling. Verse 18, verse 19, yung ating panghuling verse. Kaya mga minamahal, kayong inaabot ng pang-umagang pagpupulay ng salita ng Diyos saan man kayo naroon ngayon sa bansang Pilipinas o dito sa Calabarzon, sa Quezon, sa Marinduque, mga kapastoran natin, kapatid natin, ay alam na natin ang gagawin. Manatili tayo.
sa Panginoon. At ang salita ng Diyos ay manatili rin sa atin, vice versa. Para hindi po tayo parang nagmamakaawa pag tayo lumalapit sa Panginoon. Na para bang ang tagal na natin naghihintay, walang katugunan. Siguro, ang dapat ma-develop sa atin ay tinatawag na intimacy in Christ. Yung pagiging dikit, pagiging lapit kay Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Purihin ng Diyos, nawa tayo po ay napagpala at maraming nakuhang kapayagan sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin at ipagpe-pray din natin ang bansang Israel at ang conflict ngayon na nagaganap between Israel and Iran at sa pag-intervene ng Amerika ay hindi ito mag-trigger ng marami pang pagkawasak ng kabuhayan doon sa Iran, the same time sa Israel. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po dito sa John 15 verse 1 to 8 na aming napagbulay at ang focus namin ay John 15 verse 7. Kung kami ay nananatili sa iyo at ang salita mo ay nananatili sa amin, hingi namin ng anumang aming maibigan at ididingin po sa amin. Salamat po sapagkat hindi naman kami magpapatuloy sa kasalanan sapagkat alam naman namin hindi mo kami didinggin, hindi mo kami kaluluguran. So umagang ito, anuman ang circumstance na aking mga kapatid, na aking mga kamanggagawa, kami pong lahat ay nagpapasakop sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Kung sakaling nagsalita kami, nakaisip kami at nakagawa nang hindi nakalulugod sa iyo. Patawad, Panginoon. Patawad po aming Diyos Ama. At inaangkin namin ang iyong kapatawaran ay ginawad mo sa bawat isa. Lord, dinadalangin namin ang iba't ibang kalagayan ng iyong mga lingkod, maging dito sa lalawigan ng Quezon, sa buong Section 6, sa Marinduque at doon sa bahagi ng Pulillo, yung mga nasa Kapuluan, at hindi lang mga pastor ng Assemblies of God, kundi lahat ng mga lingkod mo. Nang iyon ay may iba't ibang mga labanan at problema, papagtagumpayin mo at sa kanilang mga dalangin, sila po ay iyong tugunin. I-bless mo rin po kami dito sa buong section mula sa aming presbyter, assistant presbyter at sa aming execom at lahat ng mga pastor na may lisensya man o wala. Lord, let your kingdom come, O God. Let your will be done sa iyong buong kongregasyon ng Assemblies of God dito sa section 6 at sa ibang section pa mula section 1 to 8. Lord, i-bless mo po ang Southern Tagalog District Council. I-bless mo po ang aming District Superintendent, Reverend June Mortel, at ang aming Assistant Superintendent, Panginoon, at ang lahat po mga executive leaders, secretary, treasurer. Hindi ko man ma-mention lahat ng kanilang pangalan. Kilala mo at alam mo ang kanilang circumstance. I-bless mo po ang buong Philippine General Council ng Assemblies of God. At Lord, may mga bagay na hindi namin kayang masabi, hindi alam sa panalangin na kanilang hinihingi. Ikaw po ang pumatagpo. At ipinagpe-pray din po namin ng aming bansang Pilipinas, ang mga kaganapan, ang mga i-inaugurate pa lang ng mga nanalo mula sa mga senators, congressmen, at lahat ng mga governors at mga mayors. Lord, mangyari po ang kalooban mo, matupad po ang iyong kagustuhan dito sa naganap na national election. At Lord, ano man ang problema, panloob ng aming bansa, kasama na sa West Philippine Sea, we pray, Lord, ang iyong mga angels, ang ikot mo sa buong archipelago ng Pilipinas, katagpoy mo po ang pangailangan, pangloob at panlabas ng bansa namin. Nalalaman mo kung ano po ang marapat sa bansang ito. Ipagsanggalang mo kami sa lahat ng gawa ng masama. Ipinagpe-pray din namin ng Israel, Lord. We pray for the peace of Israel. We pray for the peace of Jerusalem and salvation of all the Jews scattered in all the nations of the world. At hindi lang po yun, lahat ng mga Hudyong nasa loob na mismo ng vicinity ng Israel at ng sukat ng lupang kung saan sila naroon nakatayo ang kanilang habitation at bahay. Let your divine protection, Lord, in the name of Jesus, at yung mga nawasakan ng bahay sa bahagi ng tinamaan ng rocket attack ng Iran. Lord, hindi ko po masabi yung damage at alam mo po talaga ang daing at may mga namatay at mga sa maraming sugatan. Lord, let the spirit of comfort to your people, to the all of Israelites na ngayon ay nagwi-weeping. At yung mga lumalaban ng IDF sa panguna ng Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang Presidente ng Israel. Lord,
Sinabi mo ang sinuwang mananakit sa Israel ay sinusundot ang itim ng mata mo. Kaya Lord, alam namin, kahit hindi kami mag-pray o humiling man, ay meron ka nang nakalaang pagsasanggalang sa bansang Israel sa lahing Hudyo. Nangako ka na ang sino mang magpala sa lahi ni Abraham ay pagpapalain mo. Ang sino mang sumumpa sa kanyang lahi ay iyong susumpain. Ang manakit, it is the equivalent of cursing the people of Israel, the people of God. Lord, ang makapangyarihang kamay mo ang inaasahan namin magtatanggol sa bansang ito. I-shield mo po sila sa Iran, it is Persia ng araw. I-shield mo sila sa mga pag-atake ng Babylon, which is Iraq ngayon. I-shield mo sila, Panginoon, laban sa gawa ng mga imperyong bumabangon ngayon na nagtatago sa pangalan ng kanilang mga bandera. Ng mga imperyong naniil at pumatay ng maraming Hudyo noong medieval era, noong panahon pa ng mga hari. Lord, hindi po namin kaya isalansa sa panalangin ang mga kaganapan, pero nalalaman mo po. At kung ito po ang iyong senyales na babalikan na, ihanda mo kami mga Gentile believers. Ihanda mo kaming lahat, ang iyong church, for the coming rapture. Salamat po. At Lord, dinideklara namin ang pagpapala mo, Diyos, ay masaganang dumaloy sa lahat ng sumasabay sa panalangin ito. Katagpuin mo po ang mga individual at personal na prayer ng aking mga kapatid, ng aking mga kamanggagawa. Sa iyo ang lahat ng papuri, ng kaluwalhatiang karangalan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat.